Bakit kaya ganun? Pwede ang cigarette, which is also harmful to the body of the human. Ayun. Pero yung vape is also Harmful. harmful to the body of the human. Bida, 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 let's go. Wag kang bida, bida, ipakita mo. Bida, 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 let's go. Sa laro ka bumawi, wag puro show. Bida, 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 let's go. Wag kang bida, bida, wag kang maigo. Sa court ang laban, tandaan mo yan. Respeto muna bago ka maging alamat ng bayan. Hello, what's up? This is Mr. Longbam himself. Binabati ko kayo ng magandang gabi sa inyong lahat. And of course, nagbabalik ang tandem na Joy Dara and Mr. Longbam dito sa MLB Talk. Hello guys! Once again, we're back dito sa MLB Talk. Yes, of course. And how are you, Ms. Dara? I'm good. Kakarating lang galing Singapore. Ah, nice, Singapore. Yeah. Maganda dun ah. Ano bang pwede mong i-share para sa akin yung mga experience mo doon sa Singapore? Ayun, paglapag pa lang sa airport, nakita ko talaga kung gaano ka-aesthetic yung lugar. Grabe ka-advanced yung infrastructure nila. Sobrang linis at ang dami kong nakikitang puno kahit saan. Wow, greenery. Yes. And of course, Singapore is one of the richest nation here in the Asia. Yes. And maybe if not the best, or maybe one of the top, syempre, first in Asia, maybe, no? I guess so. Kasi, Second sa Japan, maybe. Kasi meron din silang Universal Studio, marami silang mga pwedeng i-offer. Ang dami talagang pwedeng i-offer sa mga tourists. Yes, of course, nakita mo naman gaano kaunlad ang Singapore. So, Although maliit lang ang kanyang bansa, pero napaka-civilized. yes, and nagulat ako, grabe ka-disciplined. Totoo ba yung pag nagtapong ka doon, may multa? Hindi lang multa, makukulong ka talaga eh. Ah, ganun. Yes, lalo na kapag hindi ka doon, like... Ano ba ang rules sa Singapore na para at least alam ng mga bagong Pupunta doon? na mga gusto pumunta sa Singapore lang at yung iba naman na mga nakapunta na at gusto pa ng added knowledge, yung mga hindi pa nakapunta para at least aware sila. Ano ba may Ayun, sa mga nasa-smoke, meron namang designated smoking area. Talagang dapat dun ka talaga sa area na yun. Pag hindi, yun, may mga multa, malaki. Pero, pag nakita ka ng vape, diretso kulong. vape? Bakit bawal ba vape doon? Bawal na bawal talaga yung vape doon. As in, makukulong ka talaga. Shit. Tapos, may fine ka na 10,000 SGD. So, kapag i-convert mo yun, kulang-kulang 500,000 yun. Gusto ko lang din malaman kung bakit ba pinagbabawal ang vape doon. Kasi ayaw nila na ma-addict. Kasi, alam mo yun, ang vape, meron din syempre nicotine, makaka-addict Pero siya. pwede yung cigarette. Pwede yung cigarette. Bakit kaya ganun? Pwede ang cigarette, which is also harmful to the body of the human. Ayun. Pero yung vape is also Harmful. harmful to the body of the human. Pero bakit mas bawal ang vape? Kasi napansin ko sa Singapore, as much as possible na pwede nilang pagbawalan yung isang tao na, syempre aside sa bawal, magastos at mahal. Yung parang They talagang discourage lahat ng them discipline to- talaga. They discourage them to overuse their vices. Parang gano'n. Yes. Parang ma-over sila sa vices nila. Yeah. Like I think sa mga syempre sa mga turista no, may limit ba pagdating pumunta na ba kayo doon sa mga casinos doon sa sa Singapore, 'di ba? Meron doon yung Marina Bay Sands, 'di ba? Sikat na sikat, 'di ba? Meron bang alam ko kasi sa Singapore kasi ang mga locals doon talagang dinidiscourage ng government na magsugal. Kasi syempre, bago pumasok doon, parang nagbabayad pa sila ng fee. Para at least, yun, parang to discourage them to do some gambling Oh. So, although syempre, yung turista, mas gusto nila yung turista na lang magsugal kaysa sa mga locals. Have you heard about that?
Pagdating sa casino, hindi namin napag-usapan kasi hindi ko siya napuntahan. Puro lang tourist spot. Yun. Well, anyway, kasi just a brief idea kasi syempre kailangan din malaman ng mga Yeah. ng mga Filipino 'yan na which is kasi sa sobrang dami rin nating tayo siya sa bansa natin na isa sa pinakamaraming casinos dito sa Pilipinas sa buong mundo. Isa sa pinakamarami. So parang at least aware sila na syempre yung mga nangyayari sa ibang bansa, no? So how do they control their fellow nation, parang fellow Singaporean, fellow local people na to discourage them to play a lot. Kasi ngayon kasi ang nangyayari kasi sa Philippines kasi, correct me if I'm wrong, is mas maraming locals na naglalaro ng casino compare sa foreigners, Oo. which is very dangerous yun sa part ng Philippine economy. Bakit? Kasi maraming nalululong na mga kababayan natin. Yung economy natin hindi uma-up eh. Lalong bumabaksak. Pero kasi sa sobrang extreme kasi ng ating yung natin, very extreme yung kanilang yung layo ng difference ng mayaman at mahirap. Kaya kung nagsugal ang mayaman, kung matalo man, okay lang eh. Pero pag yung parang kaya nila makarecover, pero pag mahirap kasi nalulong, ang hirap na makarecover. Sobra. Parang yun ang nagiging ngayon, yung routine ng parang cycle ng Yeah. sa mga gambling industry ngayon dito sa Philippines. And of course, sa Singapore, sinabi mo rin sa akin, nakailang punta na rin ako dyan sa Singapore at napansin ko nga, mas marami pa rin ang ibang bansa compare sa locals na naglalaro. Kasi which they attract more tourists in their country. The problem of here in the Philippines right now is, I think the tourists that we attract, they go to Boracay, they go to Palawan, they don't go to the Metro Manila. Which is, it's okay, pero maliit lang ang portion ng pera na pupunta dun eh. So, para sa akin, the reason why they put a lot of casinos in Metro Manila is to gather more people, local people to play in the casino. So, syempre, para at least, para lang masabi may business or anything like that. Yeah. Pero they don't attract the foreigners eh. The problem here is that they don't attract the foreigners. The important here is that they should attract more foreigners to play compared to Filipinos. The locals. Para hindi madamay yung kanilang livelihood. Yeah. Kung makakita ka ng mga ibang mga players sa mga ibang mga casinos, ang daming mga buraot. Mga juding, buding, mga ganyan. Yung mga nakikita yan ng 500, mga wala namang pera talaga. Pero nagsusugal pa din. Nagsusugal. So, I'm just talking about this to have a awareness sa mga nanonood sa atin ngayon na sa Singapore, kung paano sila nag-ooperate, sana magkaroon tayo ng chance na to reflect kung paano ginagawa ng bansa nila at syempre, hindi lang puro pera-pera, di ba?